Parehong magandang lalaki at babae sina Cesar at Flor. At parehong may kaya ang pinanggalingan nilang pamilya. Pareho silang may magandang trabaho sa isang sangay ng gobyerno. At may sarili ng lupa't bahay at handang-handa na sila sa kanilang buhay mag-asawa. At anak na lang ang hinihintay nila, lalo na si Cesar, na halos excited na sa kanyang magiging anak. Ayan, ready na ang kwarto ng baby natin. Babae man o lalaki, basta healthy. Oo naman mahal, kahit ano pa yan, basta healthy si baby at mairaos ko ng ligtas kami pareho. Sarap mangarap mahal, sana hindi na ako datna ng buwanan dalaw. Ani Flor. Mahal, pwede bang mag-resign ka na? Kasi para naman makatuto ka sa ating pinaplanong anak. Kung okay lang sa'yo. Ani Cesar. At sinunod naman ni Flor ang asawa. At hindi na nga ito nagtrabaho at sa bahay na lang ito. At gabi-gabi ginagawa nila ang kanilang plano, ang baby na pinapangarap nilang dalawa. At sa loob nga ng 2 buwan, hindi na dinatna ng buwanan dalaw si Flor. Araw-araw na masaya si Cesar at pag uuwi ito, tanong agad ano ang gusto nitong kainin. At mahal na mahal nito ang asawa at alagang-alaga lalo na pag day off nito. Maselan ang pagbubuntis ni Flor. At saad naman ng kanyang ina, ganun din ito noong nagdadalang tao siya sa mga anak niya. Kaya normal lang daw kay Flor ang ganong senaryo ng pagbubuntis. Excited na ang lahat at maging side ni Cesar ay sabik na makita ang kanilang anak. Halos hindi makalakad si Flor, lahat na ay masakit sa kanyang katawan. 7 buwan pa lang ang tiyan niya at nag-aalala tuloy si Flor sa panganganak niya. Mahal, huwag kang mag-alala, sa cesarean section na lang kita ipapasok ha. May budget naman ako at para safe na kayo pareho. Mabuti pa nga mahal, kasi 7 buwan na akong hirapan. Tsak sa 9 na buwan, baka lalong masakit at pagod na ako at hindi na makaere pa. Daing ni Flor. At tama naman si Flor. Hindi nga niya kayang mag-normal delivery. At na-CS na nga siya. At natagalan din siya sa operating room dahil nakapulupot ang cord ng bata sa leeg. Takot na takot ang lahat at ilang oras pa umiyak na ang bata. At tuwang-tuwa si Cesar. Ilang oras pa ulit at nailipat na sa ward si Flor at dumating na ang bata at itinabi na kay Flor. Natigilan si Cesar at maging si Flor ay nagtaka. Kakaiba kasi ang mukha ng anak nilang lalaki. Wag po kayo magtaka, misis. May ganyan talaga. Minsan nasa lahi po ninyo ang ganyan. Pero nagbabago pa naman po ang aura ni baby, mga 1 week po siguro. Paliwanag ng doktor. Anak, pasensya na kayo, ganyan ang side ni tatay ko. Kamukha ng lolo mo ang anak mo. Malaki ang ulo at ilong, mukhang malakas ang dugo mo kay Cesar. Saad naman ang inay ni Flor. Nay, hindi po naman sa nag-iisip ako. Hindi kaya napalitan ng anak ko? Magpapaimbestiga po ako. Wika ni Cesar na halatang duda na. At nakipag-cooperate naman ng ospital at pinakita kay Cesar ang CCTV at talagang galing kay Flor ang bata. Sumama naman ang loob ng ina ni Flor kay Cesar at hindi na ito bumalik pa sa ospital. Galit ka ba, mahal? Wala akong kasalanan. Bakit ka ganyan? Sambit ni Flor. Ewan ko, Flor. Bakit sabi nila may lukso daw ng dugo? Pero bakit ganun? Parang wala akong maramdaman. At bakit ganyan ang itsura ng bata? Pagtataka ni Cesar. Napaluha na lang si Flor at niyakap ang anak niya. Ika-3 araw, lalabas na sila at nagulat si Flor. Kumuha na pala ng kasambahay si Cesar at yun ang sumundo sa kanila sa ospital. Taga saan ka? Hindi ko alam, may kasambahay na pala kami. Ma'am, galing po ako sa kanyang tiyahin. Habang hindi mo pa daw po kaya, ay ako muna ang kasama mo. Wika ng babae. Maging biyan na ni Flor, hindi man lang sinilip ang anak nila. At para bang walang may gusto sa anak niya. At ang nanay naman ni Flor, tumampo na kay Cesar at hindi na din nagpakita. Hindi kasi taga Maynila si Flor at kaya malayo rin ang biyahe. Kaya inunawa na lang ni Flor ang lahat. Hindi na halos nagkakausap ang mag-asawa. Ni kumustahin ni Cesar ang mag-ina ay hindi man lang niya ginagawa. Aalis ng 7:00 ng umaga si Cesar at babalik ay gabi na at minsan lasing pa. Awang-awa naman si Flor sa anak niya.
Alam na alam ni Flor na dugot laman niya ang sanggol, kaya lumuluha si Flor sa awa dito. Ma'am, may ganyan din sa amin sa Bisaya. Hindi kamukha ng ama at ina ang sanggol at may ganun daw po talaga. At may tawag ang matatanda sa amin. Kwento pa ng kasambahay nila. Oo manang, alam ko at ina ako, kaya alam ko ang totoo. Kaya naaawa ako sa anak ko. Sabi nga po sa bahay ni na Sir, baka hindi anak ni Sir ang bata. Kaya agad akong pinapunta dito. Ayaw po ni Sir na makita daw ang anak nyo. Ayaw ko sanang lumipat dito at uuwi na ako sa amin, pero napaawa ako sa inyong mag-ina. Pag-amin pa ng kasambahay nila. Napaluhan na lang si Flor at wala naman siyang magagawa kung yun ang tingin sa kanya ng side ni Cesar. Pinipilit kausapin ni Flor si Cesar pero nauuwi lamang sa sagutan at away. At ramdam ni Flor ang malaking pagbabago ng asawa niya. Kaya naman ginagawa ni Flor ang lahat para bumalik sa dati si Cesar. Mahal, kausapin mo naman ako. Ano bang kasalanan ko, ha? Anak ko ba yan? Flor, magtapat ka nga. Ayaw kong maging tanga at may tae na pala ako sa ulo. Humagulgol na lang ng iyak si Flor. Masakit marinig sa mismong bibig ng asawa niya ang mga salitang iyon. Ikaw ang nauna sa akin, Cesar. Alam mo yan. At hindi ako masamang babae. Tatawanan ako sa opisina at ng mga kaibigan ko. Mas masakit yan sa akin. Hindi ko matatanggap ang batang yan. At lumabas ng kwarto si Cesar at sa sala na tulog. Napaiyak na lang si Flor habang yakap niya ang anak niya at awang-awa ito sa bata. Nakasanayan na ni Flor na para siyang hangin sa paningin ni Cesar at minsan hindi na ito umuwi ng bahay. Basta nag-iiwan ng pamalengke kay Manang at pera pambili ng gatas, ipinapatong niya sa lamesa bago umalis sa umaga. Dumaan ang Pasko at anniversary nila at iba pang okasyon at lahat ng iyon baliwala kay Cesar. Nagkakasakit ang anak nila at lahat si Flor lang ang namumroblema. Nagkakasakit si Flor, wala nang pakialam pa si Cesar. At dumating pa sa punto na nagpagawa ng sariling kwarto si Cesar at para lang nangungupahan ang mag-ina sa bahay nila. Gusto mang umalis ni Flor, natatakot siya na baka pabayaan na silang mag-ina ni Cesar. Maedad na siya at wala na siyang mapapag-applyan pa. Napaka-martir mo, Flor. Bumalik ka na dito sa atin. Tanggap namin ang anak mo. Saad ng nanay ni Flor sa text. Mahal ko po ang asawa ko. Magbabago din si Cesar, Nay. Kailan pa? Pag-uugod-ugod ka na. Ang apo ko nakakaawa naman. Mag-isip ka nga, Flor. Tigas ng ulo mo, Flor. Pag nawala ako, bahala ka. Mag-isa ka na lang. Katangahan na yung pinapairal mo. At tama naman ang nanay ni Flor. Umaasa pa rin si Flor na magbabago si Cesar, na malabo nang mangyari. Daycare na ang anak nila at hatid sundo ito ni Flor sa school. Nagkikita sila ng kanilang dating mga kaibigan ni Cesar at lahat nagtatanong at takang-taka. May naaawa at may nagtataka at may nanghuhusga. Anak ko to at wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Dugot naman ko ang batang ito. Bakit nga ba ganyan, ano mare? Nagtataka lang naman kami. Gwapo si paring Cesar at maganda ka naman. Pero what happened nga ba? Kami man ay nagtataka na. Saad ng mga nanay sa school. Hindi na lang sinasagot ni Flor ang mga nanay at mula noon natuto na siyang maging manhid sa lahat ng naririnig niya. At nakasanayan na nga ng lahat ang itsura ng anak ni Flor. At lumalaki naman ng bata na naaayos naman ang aura nito. Okay naman ah. Ulo nga lang niya medyo malaki. Pero matalino naman ang anak mo, Flor. Kaya bawing-bawi ka. Salamat, Manang. Ikaw na lang ang kakampi ko. At saka dito ka na tumanda sa amin ah. Salamat ha. Mabait ka kasi, Flor. Kaya tumagal ako. Saka naaawa ako sa inyo. Kinausap na nga ako ni Sir. Sabi ko, huwag muna niya akong paalisin. Mabuti at pumayag. Saad pa ni Manang. Graduating na ng high school ang anak ni Flor nang nabalitaan nilang mag-ina na may kinakasama daw na ibang babae si Cesar. At pag wala sila, iniuuwi daw sa bahay ni Cesar ang babae. Igalang mo naman kami, Cesar. Mahiya ka naman sa kapitbahay natin at kay Manang. Kung nahihiya kayo ng pangit mong anak, lumayas na kayo. Isama niyo si Manang. Talaga ba, Cesar? Yan ang gusto mo ha?
Klase nga, matagal ka nang nangarap na lumayas na ako ah. Hayaan mo, malaki na ang anak ko, lalayas na kami. Tagal naman. Flor, sana bukas na at isama mo ang tsismosa mong kasambahay. Magdamag hindi natulog si Flor at nakatitig sa kanya si Arthur at pigilan luha dahil sa galit sa ama niya. Anak, Art, uuwi na muna tayo bukas sa inay. Transfer kita sa probinsya namin. Opo, Nay. Pangako, kahit saan po ako mag-aral, makakatapos akong may karangalan. Saad ng anak ni Flor. Nag-iwan sa lamesa ng pera si Cesar kasama ang huling sahod ni Manang. Umalis silang mag-ina at nagrenta sila ng sasakyan para madala ang gamit nila. Lumuluha si Flor, wala na talagang pag-asa pa, kaya tatanggapin na niya ang lahat. Mabuti naman Flor at nagising ka na habang buhay pa ako. Dito na kayong mag-ina, mamatay man ako, may bahay na kayo. Kahit luma, mahalaga, may tutuluyan kayong mag-ina. Wika ng inay ni Flor. Hindi na nga sila hinanap o sinundan man lang ni Cesar. At balita pa ni Flor, ibinahay na daw nito ang babaeng matagal nang dinadala ni Cesar sa bahay nila. Nagtapos ng kolehiyo si Arthur sa tulong ng ilang kapatid ni Flor at makakatulong na ito sa kanyang ina. At agad nag-abroad upang makaahon sila at ipamukha sa ama niya na hindi nila ito kailangan. At baon nga ang hinanakit sa kanyang ama, naglakas loob itong magtrabaho at makipagsapalaran abroad. Mahirap dahil mapapalayo siya sa inay at lola niya pero kailangan niya ang trabahong yun. Mahirap ang naging trabaho ni Arthur at lalo pang humirap ang kanyang nararamdaman. Pag mababalitaan niya na nagkakasakit ang inay at lola niya. Anak, mahirap mag-isa pero kakayanin ko. Ikaw ay humanap ng makakasama sa buhay ha. Pag nawala na ako, paano ka na? Saad ni Flor sa anak. Nakahanap naman ng pag-ibig si Arthur at lumagay na rin sa tahimik at nagnegosyo na lang sa Pilipinas. Pero may natanggap na masamang balita si Flor sa isang kaibigan sa Maynila. Flor, kumusta ka na? Mabuti at naitago ko pa ang number mo at salamat sa Diyos at hindi ka pa nagpalit ng SIM. Alam mo bang ratay na matagal na din ang asawa mo? At iniwan na ng kanyang kinakasama. At nasa ospital ngayon, walang nag-aasikaso dahil patay na ang ina niya. At ngayon nangangailangan siya ng dugo. Pag walang magdodonate, baka mamatay si Cesar. Wika ng kaibigan ni Flor. Diyos ko, ganun ba? Salamat sa pagtawag mo ha. Tugon ni Flor. Agad kinausap ni Flor si Arthur at aayaw ang agad nitong sagot. Ayaw ko po. Pasensya na kayo. Galit ako sa taong yan. Anak, ama mo pa rin siya kahit anong sama pa niya at hindi naging ama sa'yo. Nakikiusap ako anak. Tsak naman pareho kayo ng type ng dugo. Ama mo siya. Hindi kita tinuruan na magkimkim ng galit sa kanya anak. Pakiusap. Walang nagawa si Arthur kundi lumuwas at tama ang inay niya. Iisa sila ng blood type at agad namang nasalinan ang payat na si Cesar. Nakaligtas sa kamatayan si Cesar at gumaling sa kanyang sakit. Hindi na nagpakita pa si Arthur sa ama. At isang araw, binisita ni Flor si Cesar sa bahay nilang napakadumi at lumang-luma na. Kumusta ka Cesar? Masaya ka ba? Nakaligtas ang buhay mo dahil sa pangit mong anak. Nakakahiyang tanggapin ano? Ngayon, nasa katawan mo ang dugo ng itinakwil mong anak na ngayon may maginhawa ng buhay at may asawa na tinanggap siyang buong buo kumpara sa kanyang ama. Sumbat ni Flor. Patawad. Patawarin niyo ako. At humagulgol na ito. At mula noon, umuwi na si Flor sa bahay nila at pinaayos at nilinis ang bahay nila. Hindi makaimik si Cesar habang inaalagaan siya ng kanyang asawa na walang katapusan ng pagmamahal sa kanya. Nay, may dala kaming pagkain. Mano po? Itay, wika ni Arthur. At bumuhos ang luha ni Cesar at halos lumuhod sa kanyang anak. Tahan na po itay, sa ayaw mo man at sa gusto, anak mo ako. Lahat po naman ng tao pwedeng magbago. Mahal na mahal ko kayo ni inay, sambit pa ni Arthur. At sa huling sandalingan ng buhay ni Cesar, kapiling niya ang kanyang mag-ina. At ilang taon pa nga ang lumipas, nawala na siya ng buhay at masayang lumisan, hawak-hawak ang kamay